wala pong otorisado na makolektang individual on behalf of Pag-ibig Fund. Parang may modus, dapat natigil na. Naloko niya pong dalawang mag-asawa na naghihirap ngayon, narimatay yung bahay, nagtiwala sa kanya. So, estapador ang tawag natin dito. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Matanong ko lang, ma'am, hindi ba kayo direkta nagbabayad noon sa Pag-ibig? Noon, sir, nagdidirekta kami, sir. Pagkatapos nung pandemic, sir, yon ang umpisa niya na may collector na doon. Nagmintis ba kayo, ma'am, doon sa inyong pagbabayad nung panahon ng pandemic? Po, sir. So dahil nagmintis kayo nung pandemic, may pupasok na mga collector, and then bakit, ma'am, kayo nagbabayad sa kanya? Sinabi niya kasi, sir, na siya na lang na pagbabayaran namin, sir. Tapos siya daw ang magbabayad sa Pag-ibig. Opo, sir. Nung tinatanong ko mga... Ngayon, ma'am, natanong nyo ba doon sa mismong Pag-ibig nung time na lumalapit siya as collector, kung kinikilala ba talaga siya as collector ng Pag-ibig? Opo din, pero sa ibang officer sa GCCS and Okay. associate pa, sir. Ano pong sabi nila? Kung din, sir. Kilala nila din, sir. Kilala nila, so sinabi nila na ito ay parang third party ng Pag-ibig. Hindi naman wala naman silang sinabi na third party, sir, para pag meron sila ang Parang Honda sir, dating ito. naniningil sa mga bahay-bahay. So ano yun, parang collection agency sila? Opo, sir. So yun ang pakilala sa inyo. Tapos gano'n na kayo katagal nagbabayad sa kanya? 2021 to 2024, sir, pero sa 2025, nagbabayad din pa rin ako, sir, sa naniningil sa ng Okay, panglakad. sige ma'am. So nagbabayad lang kayo sa kanya, pagkatapos meron ba kayong resibo kada bayad ninyo sa kanya? Meron, sir, nung una, sir, wala kasi sabi niya na idadaan na lang yung resibo sa akin. Meron, sir, yung mga idinigikas ko, sir, na Yeah, pabayad ko. i-Gcash mo sa kanya, pero sa kanya ba itong sinesendan mo, nagsesend ba siya ng resibo na bayad na niya sa Pag-ibig? Hindi ko lang alam, sir. So wala. Meron Alright. naman siyang Okay. ibigay na number. Oo. And then meron kaming... Sige ma'am, sir. nakuha na natin. So ganito, sinubukan na makipag-ugnayan ng Pambansang Sumbungan Bitag kay John Paul Rojas na nagpakilalang kolektor ng Pag-ibig. Ayon sa kanya, ay totoong may nasingil siya kay Estrelita Mendoza at nakahanda raw siyang tulungan si Estrelita na mabawi ang bahay. Kauna-unahan siguro, mas maganda na madulog natin dito sa Pag-ibig kasi this is a concern na kung saan nagagamit ang Pag-ibig sa ganitong klaseng bagay pero hindi siya nare-remit. Nangungulekta pero parang may modus. I don't know kung dati former employee, kung ano man to, siguro may, pero dapat natigil na. Maraming salamat po sa Bitag sa pagpapaalam po sa amin ng nangyari kay Ginang Mendoza at sa kanyang asawa kay Ginoong Rolando. At alam ho ninyo, marin ho namin kinukundina yung nagawa ho sa kanila nung kung sino man po yung nagpakilala bilang kolektor ng bayad nila sa kanilang housing loan payment sa Pag-ibig Fund. At daman namin ho yung pinagdaraanan ho nila Ma'am Estrelita at ni Sir Rolando at talagang ang gagawin ho natin dito ay tutuntunin ho natin yung taong yun ng linlang sa kanila. At hindi naman po yan otorisado ng Pag-ibig Fund at wala pong otorisado na makolektang individual on behalf of Pag-ibig Fund para po sa bayad ng ating mga miyembro. Okay. So yan po, salamat po at ito'y na ipagbigay alam ho ninyo sa amin at mahalaga pong matunto natin yan at baka may mabiktima pa hong iba, kailangan matigilan ho yan. Mukhang magkakaroon na ata sila ng problema na parang binabawi na ata or something like that. Opo, pagdating naman, alam mo ninyo kaya nga po tumakbo sa Pag-ibig si Ginoong Rolando tsaka si Ginang Rita ay para ho magkaroon ng sariling bahay. Ngayon po,
Ang ginagawa ho natin sa kanila, muli po, salamat sa Bitag. Nakipag-ugnayan ho tayo kay Ma'am Estrelita para po makahanap ng ibang properties na maaari po nilang ipasok at bilhin sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Kung di man po sila, anak nila o kaanak, Okay. na maaaring magamit yung benepisyong ito at makabili po ng panibagong property sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. Okay, so ang sinasabi niyo sir, yung mismong bahay nila ay considered as forfeited already. Wala na bang possible na grace period or any reconsiderations? Alam mo, masakit man mong sabihin, Sir Carl, Sir Ben, dahil nga po doon sa nangyari sa kanila at ginawa po nung hindi otorisado at nagpanggap na kolektor, ay hindi ho talaga na ibayad yung nakolekta mula sa kanila sa Pag-ibig. In short ho, binulsa ho nung kolektor nung hindi otorisado. Mukhang yun po ang nangyari. Alright. Kaya po tuluyan ng na foreclose Yeah, yung so sir kanilang na, yes, okay. So Oo, sir, at na nabili po ng ibang tao. Opo. Okay, so nabili na sir ng ibang tao kaya hindi na mabigyan ng Oo. reconsideration, baka magkaroon ng problema. Ngayon Oo. sir, yung sinasabi ninyo na kung kukuha ng panibagong property, do you mean na magsa-start sila from scratch, walang any considerations na possible mabigay sa kanila? Oo ang gagawin na lang natin, maaari nilang ma-take advantage yung ating promo rates para mababa yung kanilang bayarang monthly payments at tutulungan namin silang makahanap ng acquired asset kung gugustuhin nila para lalong mas mura yung mabibili nilang property. Bilang All Points Bulletin po ito, kung sino man po nakakilala rito at inaamin niya na gastos niya raw yung pera at tutulong siya ngayon pa man, makinig ka John Paul Rojas. Unang-una, nagpapakilala ka na ikaw'y kolektor ng Pag-ibig. Wrong, hindi ka kolektor. Pagmasdan po, picturean nyo sa inyong cellphone, ikalat nyo po dyan sa lugar ninyo. Parang nasa Cagayan Valley, nasa Cagayan po ito, person of interest, pero dapat masampa ng kaso to. Ang nangyari po rito, naloko niya po yung dalawang mag-asawa na naghihirap ngayon, na rematay yung bahay, nagtiwala sa kanya. So, estapador ang tawag natin dito. Nakahanda raw siyang tulungan sila Estrella mabawi ang bahay. Sira ulo talaga to. Pakita natin ulit ang mukha. Maaring naglagay na ng bigote to, maaring nagpahaba ng buhok, pero makikita yung hugis, yung baba niya, yung korte ng taenga, yung ilong, tsaka ipin niya. Ewan natin, mukhang walang toothbrush. Yung kanyang, lahat po ng profile na to. Ang sino man po makakilala rito at naglilibot-libot, maaaring nangungulekta, ipagbigay alam agad sa Bitag, Tugigaraw, Cagayan, All Points Bulletin. Kayong mga nasa law enforcers, tandaan niyo po ito, NBI, barangay, pasikipin po natin ang mundong ginagalawan itong hayupak na to. Pasikipin na hindi na po magawa yung modus. Bigyan po natin ng hustisya yung mag-asawa na naloko niya, nawala ng bahay. Malaking krimen po para sa amin yan. Itatabla po natin ang laman. Ganito po, makipagtulungan at matapon sa loob ng bilangguan itong tao na ito nang hindi na po maulit ang kanyang kalokohan. Baka sa susunod, sasabihin niya, hindi na Pag-ibig. Iba na naman yung kumpanyang gagamitin niya. So, tandaan po yan, picturean sa inyong cellphone. Ikalat po ninyo, siya po yung taong nanloko doon sa dalawang ito'y pumunta na sa atin. Naloko niya po, bigyan po natin ng hustisya. Pasikipin lang natin ang mundong ginagalawan. Hindi po tayo shame campaign, pero pinakikita po natin. Ito na po ang bukod tangi matutulong po natin sa mag-asawa na ngayon ay walang bahay, narematay yung bahay dahil sa kanyang katarantaduhan, niloko niya po. Binudol niya. Esprelita, ganito na lang. Kinalat na natin Luzon, Visayas at Mindanao yung nanloko sa'yo. Yes. A person of interest. Kinakailang kayo ang mga nabiktima niya na walang kayo ng bahay, nasira ang buhay ninyo. Dapat sa kanya naman ay naghihimas na matatabang rehas sa bilangguan niyang putok sa buho na nanloko sa inyo. Pakita nga ulit. One last time. Okay, pakita. Ito na. Yan po ang aming hinahanap ngayon. Tugisin po natin to. Naloko niyo po yung mag-asawa, kawawa naman, walang ng bahay ngayon. So, bigyan po natin ng hustisya at katarungan yung taong kanyang niloko. Lumapit po sa Bitag, sama-sama po tayo, bitagin po natin yan sa pamamagitan ng Pambansang Sumbungan. Pambansang Sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.